Sa puntong ito, makasama po natin si Senior Superintendent Balkin ng Cotabato City Police Director. Kaugnay po rin ng update sa kanilang investigasyon dito po sa pagsabog. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Opo, at sa ngayon po ba, ano po ang, meron na po bang artist sketch na kumpleto nyo na po ba ito pong para sa mga suspect? Ongoing pa rin yung pagsagawa natin ng yung cartographic sketch ng mga possible suspect dahil hindi pa natin kumpleto yung mga witnesses na pwedeng mag-describe ng mga personalities. Opo. At yung pong dun sa bomba na ginamit, talagang trabaho ito ng isang eksperto, ano po? In fact, kung tinitingnan natin, this is almost different doon sa mga IED na nagkaroon din ng pagsabog sa mga iba't ibang lugar. Tinitingnan lang natin kung merong almost the same signature din sa mga nakaraang mga bomb explosion in other places. But definitely, yung findings ng ating EOD is that it is an ammonium nitrate with fuel oil na naging content o kaya characteristic nitong explosive. Opo, at may mga shrapnel na nagliparan po, yung mga parang palaman pa yung bomba talaga. Yung parang inihalo doon sa composition ng explosive. Opo. Sa ngayon ho ba, parehong anggulo pa rin po yung nakikita nyo na may political at yung kampanya laban sa kidnapping at droga yung naging dahilan para targetin si City Administrator Sayat? We have not make any presumption as to the different motives, as of this time, kasi hindi pa nga tayo nakapag-establish ng sufficient evidence. But yun lang muna ang focus natin, yung personal attack on the person of our city administrator na talagang the explosion was intended for her. Opo. Sa ngayon po, meron po bang mga bagong witness kayo na nakuha para makatulong o same set of witnesses po? Ongoing yung investigation natin at meron tayong mga nakatasking na mga investigators sa iba't ibang area looking for any other available witnesses at saka evidences na pwede nating makolect in order to come up with a well-founded evidence against the suspect in the pursuit of preparing a case against them. Opo. At kung sakali po na meron pong impormasyon yung ibang witness na natatakot lang, saan po kayo maaring tawagan para makausap po kayo, maibigay niyo po, makapagbigay sila ng impormasyon? They can confidently go to my office or pwede silang mag-set ng appointment kung natakot silang pumunta sa ating opisina. Pwede naman silang makipag-ugnayan sa ating hotline. In fact, meron tayong hotline nandiyan na nakatalaga at meron din tayong landline. Opo, ano po yung landline at hotline po? Hindi ko yung hotline. Titingnan natin kung nandito. Yung personal na nakakuha niyo na po ba yung... Hindi, yung hotline natin is ito yung yung nasa radio natin, control natin na pwede nilang kontakin. Yung 117, pwede ho ba nila? Wala kasi tayong 117 dito. Sa Cotabato? Na hotline. Yung lang siguro, pwede nilang kontakin at saka na lang natin siguro bibigyan ng other means na magkaroon tayo ng private communication. Yung hotline natin is 0942-923-0952. 0921-712-0345 at 0927-6625-156 at yung landline naman is 421-5827. Okay sir, maraming salamat po at doon po sa mga may impormasyon, maaari po kayo makipag-ugnayan diretso mismo sa tanggapan ni Senior Superintendent Balkin ng Cotabato Police. Maraming po salamat sir.